Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan-saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang. May opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome sa Ang Tipo Kong Negosyo ngayong Friday, October 4 na po, 2013. At ako si Tess Ramirez at ang aking partner ay walang iba kundi si Miss Thelma Dumpit Murillo ng Department of Trade and Industry. Ma'am Thelma, good morning! Yes, good morning partner at good morning sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay. Long time no hear. Oo nga. Oo, parang nung isang taon pa yata tayo nagkasama. Parang ngayon lang tayo nagprograma ulit. Oo nga. Anyway, kamusta? Mabuti naman, Miss Thelma. How about you? Eto, may sakit na naman. Ayan, ako, lalo yata katapusan yan. Oo nga Hindi, uso kasi. Di ba, pag pumasok na yung mga bear months, talagang nag-iiba yung simoy ng hangin at yung panahon. Ayan, medyo nagko-cope din yung ating mga katawan. Kaya, Lua, partner, hindi mo ba napansin? Oo nga Oo. Pero ikaw talaga namang laging bedroom voice. Ay! Galing din kasi sa bedroom. Anyway. Anyway, ngayon pala Consumer Month na, Miss Thelma. Oo, sa DTI, ating pinaghahandaan o sineselebrate ang Consumer Month tuwing Oktubre. Napaka-importante kasi na malaman ng ating mga mamimili ano-ano ba yung mga karapatan nila, no? Kasi sayang yung batas kung hindi natin gagamitin para tayo ay protektahan. Yes. So, ano ba? Ikaw ba, alam mo kung ano yung mga karapatan bilang isang mamimili? Ang pagkakaalam ko, 8 lahat yan 8. Tama. Oo. Ano yon? Ano sila? Marami yan. Kagaya yung right to basic needs. Oo. Right to basic needs. So, ibig sabihin, ang ating mga tindero o yung mga mangangalakal, kailangan yung mga basic products and services available to all. Yung may pinipili sila na bebentahan. Ayun. Yun, oo. Meron ding right to information. Yun, saka sa safety. Pagka ikaw bumibili, yung mga nandun sa nakapaskel, dun sa kanyang kunwari lata o bote, dapat kompleto yung impormasyon doon para sigurado na yung alam mo kung ano yung binibili mo, unang-una. Pangalawa, alam mo na ito ay hindi makakaapekto sa iyong kalusugan. Yes, kasi pero may mga allergic, diba? Miss Thelma, na hindi yata nagbabasa ng label, hindi nila pinakikialaman kung ano yung nandun. Oo. So, binibili nila, dapat maging aware po kayo dyan. So, hindi lang presyo dapat ang tinitingnan ninyo, pati yung label. Correct. So, yun nga, marami yan, 8. Anyway, maraming paraan kung paano natin sineselebrate ang Consumer Month o pinagdiriwang at iba't ibang mga sangay. Meron silang sariling mga kampanya. Yan, partner. At syempre, ang Department of Trade and Industry ang ahensya ng pamahalaan na unang-unang tumutulong kaugnay dyan, di ba? Pero partner, maalala ko lang, this year, ang lead agency ngayon dyan ay DOH.
Parang supporting role lang kami ngayon. I Sila ang see. starring ngayon. Ano ba yung tema nga pala ng celebration this month, Ma'am Telma? Ang tema ngayon, dahil nga DOH ang lead agency, may kaugnayan din sa kalusugan. Ito yung health product quality, efficacy, safety, and transparency. Everybody's concerned. Everybody's concerned talaga yan. Diyan lamang ho kayo, mga kaibigan, samahan kami hanggang alas 9 ng umaga sa programang ito na napapakinggan, hindi lamang sa inyong himpilan na DZRB Radyo ng Bayan, kundi maging sa aming kapatid na himpilan niya po ang DWBR-FM. Tuloy-tuloy na tayo at dako na tayo sa ating first segment. Bet ko yan. Ang ating makakausap, Ma'am Telma, isang estudyante pala. Estudyante ba? Hello? Estudyante, di ba? Marela? Oo. Okay. Siya ay mula sa Paharang National High School. Ayan, nasa line na natin si Miss Almira Ehe. Good morning, Almira. Good morning po. Yes, magandang umaga, Miss Almira Ehe. Ang layo ng ating pinuntahan ngayong umaga, partner. Namang tayo ngayon. Oo. At isang kakaibang paraan ito para ipalaganap ang mga karapatan ng mga mamimili. Ito yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Kasi katulad nga ng sinabi mong partner, di ba? 8 karapatan yan. Matagal na yung batas na yan. Pero mukhang kulang pa rin ang kaalaman. Kaya ito, ibang paraan ito. Hindi na yung mga the usual na mga leaflets o flyers o mga ganon na wala namang bumabasa, ginagamit lang pambalot ng tinapa. Yun, ng pera. Diba? So, tanungin natin ito si Almira. Almira, paano ninyo naisip itong paraan na ito upang mapalaganap ang consumer awareness? Dinadaan po namin ito sa isang dulaan. Oo. At dulaang pangmamimili. Dulaang Apo. Go ahead. Kung saan po, dun po sa way na yun na papakita namin kung ano ba ang mga karapatan at yung dapat malaman ng isang mamimili sa pagbili ng mga produkto. Oo. So, dulaang pangmamimili sa Batangan. Apo. Ano yung Batangan? Sa Batangas po. Sa Batangas matatagpuan itong Paharang National High School, Almira. Apo. Ayun. Bakit Batangan? Dahil sa Batangas po ginaganap yung ganitong contest sa SM. Okay. So, ilan ang kasama dito sa dulaang ito? Depende po sa mga sasaling ibang school. So, ibig sabihin parang patimpalak? Opo, contest po. Contest, ilang eskwelahan ang naglalaban? Nung naglaban po kami ay 6. 6 po kami na galing sa iba't ibang lugar. Iba't ibang lugar sa Batangas? Opo, meron po taga-Taal, taga-Ludlod, Santa Rita, Paharang Banahis. So, lahat sila, ang tema nila ay consumer awareness. Opo. Ayun. At sino-sino naman ang mga judges? Meron pong taga-DTI. Merong taga-SM. Meron din pong taga-Jollibee. Aba, singilin na natin sila, ha? Free plugging, partner. Oo nga. Tsaka ang gagaling nila, Miss Telma, inaarte nila yung consumer awareness sa entablado. Oo. So, Tuwing October sample nga. lang ginagawa yan, Almira? Po? Tuwing October lang, sa pamamagitan nga ng Opo. contest. Tuwing October lang po. Pero kasali ba kayo sa contest na yan? Opo, kasali po kami. Yun. Paano kung kayo ba yung palaging nagwawagi? Hindi ba?
Pakiulit po ng tanong. Paano kung kayo ay nagwawagi palagi? By the way, nanalo na ba kayo sa pa-contest na to? Kung every year kayo sumasali? 3 taon na pong panalo lagi ang parang nagcha-champion po. O, tingnan Tapos nyo. naging Hall of Fame na po. Tapos So, dapat hindi na sila sa kasali. Kasi Hall of Famer na kayo, hindi na kayo pwede sumali. Tapos namahinga po kami ng 3 taon. At nito pong October 1, inimbitahan po ulit kami ng taga-SM na sumali at swerte po at champion ulit ang paharang. Teka, sino bang organizer nito? SM po. Sila. Pati po ang DTI. Sila po ang nagpapa-contest. At ano naman ang mga premyo? Ang premyo po ay cash prize tsaka po trophy. Ngayon, partner, mas importante kung natin malaman kung ano yung naging epekto nito. Diba? Dumami ba yung nagkaroon ng kaalaman tungkol sa kanilang mga karapatan bilang mamimili? Opo. Hindi lang po yung mga sumali, pati rin po yung mga nanonood. Nalaman po nila yung kanilang mga karapatan na dapat tinitingnan muna nila ng maayos yung mga produktong kanilang binibili bago sila bumili. Memoryado mo ba, Almira? Po? Memoryado mo lahat ng 8? 8, opo. Talaga? Sige nga. Ano yung 8 karapatan? The right to basic needs, the right to safety, the right to healthy environment, the right to choose, the right to dress, the right to representation, the right to information, at the right to consumer education po. May tama ka! Very good. Almira, ang galing. Yan. So, ikaw, hindi lang naman dapat kasi October ang hindi ba? Inaalala kung ano yung karapatan mo bilang consumer. So, after all the consumer month, which is October, meron ka pa bang ibang ginagawa on your own para mapalaganap ito? Yung pong pagsali ko, pagkatapos ko pong sumali, ibinabahagi ko po sa aking mga kamag-aral dito po sa Paharang National High School kasi ako po ang SSG President. So, ibinabahagi ko po sa aking mga kamag-aral ang kanilang mga karapatan bilang mamimili na dapat tinibiyak muna nila na may aprobado ito ng BFAD at TTI bago sila bumili. Ang galing. Oo nga. At Almira, kayo rin ba yung nagsulat, at the same time umaarte, tsaka yung nagdirect sa play? Hindi po. May kinukuha pong trainer ang aming advisor at siya po ang nagsusulat ng script at nagde-direct ng play. Pero ikaw, di ba, sabi mo, nakakasali ka na rin. Anong character yung piniplay mo, karaniwan? Ngayon lang po ako sumali, yung taon lang pong ito. Ganon. Opo. Tapos, kailan ba yung announcement ng winners? Na-i-announce na po. At kayo nga yung nagwagi. Opo. Aba, fresh na fresh pala yung kanilang pagkakawagi ngayong year na ito, Miss Telma. Oo, akala ko ngayon palang gaganapin ngayong buwan ng Oktubre. Oo. Maagang ginanap sa kanila kasi October 4 pala ngayon eh. Oo nga. Opo. So, anyway, maraming salamat sa oras ninyo, Almira. Baka gusto mong batiin yung mga kasama mong mga kamag-aral na nanalo dito sa Patimpalak. Sa lahat ng aking mga theater members, binabati ko ang bawat isa sa atin dahil nagkaroon tayo ng teamwork para may panalo at muling buhayin ang El Teatro Supremo ng ating paaralan. Yun lang po. Okay, thank you very much at magandang umaga sa iyo, Almira. Thank you po. Congratulations, Apo. Almira, ha? Sige po, pagpatuloy salamat po. mo yung ginagawa mo, ha? Opo. Sige. Sige po, salamat po. Ayan, nung estudyante ba kayo, Director Telma, mahilig kayong sumali sa mga play? Sa mga sayawan.
Sayawan. Yun ang hilig ko sayaw, kanta. Folk dance ba o modern dance? Ballroom. Ha? Ballroom. Ballroom! Oo. Aba naman, mahusay pala kayong magchacha kung ganon at magtango. Iba Yun pa. lang. Aba, talaga namang talented pala kayo Dapat makita namin yung inyong husay. Miss Telma. Makasali sa Christmas party natin. Sayang radyo to, no? Hindi lang makikita yung pagsayaw nyo. Anyway, so, maganda yung ginagawa nila Almira. Sana lahat ng mga eskwelahan, ginagawa din yan. Oo, o kaya mag-isip sila ng ibang paraan para mapalaganap yung kaalaman sa consumer awareness. Sana maghuwaran sila ng iba pang mga paaralan dito sa bansa natin. Meron na tayong 23 minutes, mga kaibigan, makalipas ang 8 o'clock. Pagbabalik po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo. Sandali po lamang. Greetings, in veritas et fortitudo pro Deo et Patria. Ako po si Satchel Razon ng Lyceum of the Philippines, University, Manila. Manatiling tumutok sa Radyo ng Bayan 738 kHz sa inyong AM dial. Dahil dito sa Radyo ng Bayan, lahat ng mga nagbabagang balita ay dito nyo unang maririnig. At dito sa Radyo ng Bayan, konektado ka. Magandang araw sa kababayang Pilipino. Patuloy na makinig sa DZRB Radyo ng Bayan 738 kHz. Ang aking paborito sapagkat ito'y tumatalakay sa takbo ng ating gobyerno at sa buhay ng Pilipino tulad ko. Galing sa Miriam College, ako po si Chelsea Pangilinan. Dito sa Radyo ng Bayan, konektado ka. Ang sabi nila, anumang mali na ginagawa ng mga matatanda, sa pananaw ng mga bata, ito ay tama. Kaya marahil ng mangusap at nagpasya ang taong bayan, ay nangusap at itinakda ang naging dikta ng panahon na dapat tularan at pamarisan. Ang unang hakbang ay ang pagkakaroon ng tuwid at tapat na hanay ng mga pinuno. Magsisimula ito sa akin. Sisikapin kong maging isang mabuting ehemplo. Hinding-hindi ko sasayangin ang tiwalang ipinagkaloob ninyo sa akin. Sisiguraduhin ko na ganito rin ang adhikain ng aking kabinete at ng mga magiging kasama sa ating pamahalaan. Si Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Easy to get. Okay, sa pagpapatuloy natin, Director Thelma, kanina nakausap natin isang estudyante, ngayon naman ay isang guro at siya isang principal. Principal. Mula Okay. sa Sacred Heart College. Nasa linya na natin si Mr. Emmanuel Manga. Mr. Emmanuel, good morning. Good morning. Hello. Good morning po. Kumusta po Good kayo? morning, Principal Manga. Yes. Welcome to the program and thank you for your time. Thank you also. Yes. Ang Sacred Heart College, saan po ito matatagpuan? Ito po ay nasa Lucena City, Quezon Province. Quezon Province. Wow. Lucena City. Oo. So, mula Batangas, nandito na tayo ngayon sa Quezon. Oo. So, mamaya dapat makauwi tayo, ha? Kasi isang oras lang programa natin. Okay. Napatawag po kami, Mr. Principal, upang tanungin sa inyo, paano po ninyo pinapalaganap ang consumer awareness dyan po sa inyong paaralan? Kami po ay makikipag-ugnayan dito sa amin sa DTI. Sila ay tumutulong sa amin, although kasama na sa subject ng mga bata ang consumer education. Kasi tulong ang binibigay sa amin ng DTI na yearly meron kami lecture series with them. Oh, yearly. So it's already a regular thing. Yes. Nagkaroon na siguro ng mga nakaraan na ilang taon na nawawala because of schedule
problems. Pero generally ay taon-taon meron kami for 20 years. For 20 years? Yes, yes. Okay, and how has this affected the awareness level? Actually, yung paglawak ng kaalaman ng mga bata ay siyempre sa classroom, pero iba rin yung merong suporta from authorities, yung mga nakakaalam talaga. At nakakatuwa naman na very responsive ang mga bata pag may mga ganitong sessions. We really devote time, usually a Friday, para may isang session with UTI. Okay, so ito pong consumer lecture series ninyo is not only during the month or consumer month of October. This is preferably ginagawa po namin sa October, pero kung talagang medyo hindi magtagpo ang schedule, ginagawa na namin ito outside ng October, like November. We are planning to have this November or late October. I see. Interesting. And ano po ang level ng ating mga participants? Sa ngayon po, ang participants namin ay as early as grade 4, grade 5, grade 6. Really? Level. Pero ang lahat ng high school, pinapa-attend namin ng symposium, ng lecture series. Although medyo malaki ang number, ginagawa namin 3 groups. So, if you have been doing this for the last 20 years, at ano po yung average number of participants ninyo dun sa inyong... Kami po ay nagsimula sa more or less, kasi nung una, yung first time namin ay around 200 students. Fourth year lang yun. Pero later on, pinadami namin because of interest also of the students. Ngayon, actually, ang attendees namin, pag nag-ano ay from grade 4 to grade 10, that is more or less 1,000. 1,000? 1,500, pero 500 to 600. Pero dinidivide namin sa 3 groups. 3 sessions. So, medyo marami-rami na rin pala tayong na mga tawag dito? Nabibigyan na impormasyon. Oo, na-educate. Correct. Nabibigyan na impormasyon. Partner, may tanong ka? Oo, kasi siguro meron silang estilo, Ms. Telma, doon sa pag-educate sa mga students, kasi yung mga estudyante, minsan naboboring sila kapag panay-panay yung itinuturo sa kanila. Meron ba kayong ginagawa para naman maiba yung mga lecture series noon at saka ngayon? Ano yung mga, paano nyo yun mako-compare, Mr. Principal? Hello? Ay, parang hindi niya ako naririnig. Ay, hindi nyo narinig yung question, Principal? Hindi ko po narinig. Meron ho ba kayong ginagawang kakaiba? Kasi katulad ho kanina, yung pamamaraan nila ay sa pamamagitan ng isang tulaan. Ngayon po, dito sa inyo, baka ang worry natin ay maging boring para sa mga estudyante, lalo na kung mga bata pa pala yan, di ba? Ang attention span nila ay napakaikli. Meron po ba tayong ginagawang kakaiba? Actually, ay nagigitla rin kami dahil kahit yung mga maliliit na bata, sila ay nagtatanong din. Talaga? Yes, nagtatanong din sila. Even our students, kasi nga, nabanggit mo nga, dinidiscuss ito sa classroom, lalong nagiging interesting sa kanila pag alam nila na from the authorities, tagalabas, ang nagbibigay sa kanila ng reinforcement pagdating dito. Ayun. Meron silang mga visual aids na binibigay, pinapakita. Visual aid, Yes, may mga kagamitan na magiging attractive din sa mga bata. Saka sa level din naman ng mga bata. Presentation. Curious lang ho ako, Mr. Principal, kung meron na ho ba tayong narinig na insidente na yung estudyante ay nagreklamo sa mga nagtatitinda, oy, mali ang ginagawa ninyo, yung mga ganyan. Sa pagkakaalam ko, meron na rin mga bata dahil sila aware na sa ganito. Although siguro hindi lang ng mga magulang, siguro follow up. Pero ang mga bata ay aware rin tungkol sa kanilang rights, anong mga dapat, at saka sa kanila ng mga responsibilities pagdating sa pakikipag-lakan. Oo, that's good. Kasi ako, yung anak ko, Ma'am, you shouldn't buy this. This is not good. Ganyan eh. Yes, sila na ngayon nagtuturo sa nanay, no? Yes, true. Kuminsan sila talaga nagbibigay ng tips sa magulang. Correct. Paano ang pagpili. That's right. Tama po. Kaya talagang malaki ang nagagawa rin ng ganito. Yes, napaka-importante talaga na maumpisahan habang bata pa. Para paglaki, alam na nila yung it comes naturally na lang, di po ba? True. Oo. Pag malaki na saka ipipilit natin. Actually, ang vision nga namin is to empower our students, our youth,
Of course. Responsible, to be aware of what is going on sa lahat ng aspeto. At maganda naman, nagkakatulungan. Hindi lang That's great, oo. Agencies like BPI. Okay, so meron pa po ba kayong nais na idagdag, Principal Manga, na hindi namin po naitanong sa inyo? Magpapatuloy po ba itong Consumer Lecture Series for the month of October? Yes, ito po ay tuloy-tuloy namin ginagawa. Actually, nakipag-arrange nga po kami ng schedule for this month or next month. At gusto ko po idagdag na meron din kami mga sinasalihang contests na sponsor ng DTI. Yung nabagit nyo kanina, yung mga dulaan. Yes. Po ay nag-participate kami ang representative ng sa regional last year ng dulaan. At right now, we are preparing for another provincial competition sa dulaan saka sa mga poster making contest. Wow! Yun ay siguro yun yung nakukuha nila yung ano ng mga bata, yung level ng mga bata. So they get interested. Opo. At saka ano po itong yung Bantay Bilihin Youth Network? Actually po ay nasa initial stage pa lang ito ng pakipag-usap namin. Nakipag-unaya po kami kasi dapat din namin i-prepare at malaman ng mga bata kung itong Ang pagkakaalam po dito sa Bantay Bilihin Youth Network ay parang magkakaroon ng isang invitational o voluntary participation ng mga bata sa pag-monitor. Oo. So parang sila, Consumer Junior Patrol. Yes, parang ganon. That's nice. Okay, so we wish you well at kung meron po kayong nais na ang tawag dito? Ipaabot. And ipaabot sa before we let him go, kasi naalala ko, dapat yung quality ng food na binibenta sa mga kantin, dapat sila yung unang-unang nakaalam na yun ay safe kainin, di ba? Kasi may mga insidente ng food poisoning maging sa mga schools. So, paano nila tinitiyak na ligtas yung mga pagkain doon? At meron bang insidente rin ng mga food poisoning dun sa Sacred Heart College dyan sa Quezon Province? Ay, yun pong tawag dito, yung safety ng food na siniserve po sa ating mga canteen, sa cafeteria. Oo. Kami po ay very particular, napaka-strict yung pagdating sa mga pagkain. Kahit po yung, lalo na sa aming cafeteria, sa canteen. Opo. Sa barangay, city health office, para ma-check din yung mga pagkain binibenta sa labas. Oo, kasi lagana po ngayon yung mga kaso ng food poisoning. So po yan. Oo, so tayo po ay kailangan mag-ingat. May mga organizations, may mga groups na talagang kasama sa monitor ang mga ganyang problema. Okay. So, partner, meron ka pang tanong? Wala na. Maraming salamat kay pasalamatan na natin ng ating panauhin, Principal Emmanuel Manga ng Basic Education Department, Sacred Heart College, dyan po sa Quezon. Good morning. Thank you very much. Ayan, nakarating na tayo sa Batangas at Quezon Province. Oo, pagod na ako. Huwag muna. Meron pa tayong nilibutin eh. Uwi na tayo, Saan tayo susunod Manila. na pupunta? Eto malapit-lapit. Kasi sa DTI din. Sa Makati na tayo ngayon. Balik tayo ng Manila. Buti Punta naman. tayong Makati. Sa aming pagbabalik mga kaibigan, dyan lamang po kayo. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service. Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS,
pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Okay, balik tayo sa programa at balik tayo sa Manila sa ating discussion dito sa programa Ang Tipo Kong Negosyo. 8:38 na po ng morning. Miss Thelma? Yes, back to the program. At ang ating pag-uusapan ngayon ay akmang-akma dahil October na nga, ngayon ang panahon kung kailan nagpapadala ng mga balikbayan boxes ang ating mga kamag-anak. Dahil malapit ng Pasko, partner. Yes, ito yung season na kinasasabikan ng mga miyembro ng pamilya, di ba? Kung ano ba yung ireregalo o pabaon sa kanila na kalang mga mahal sa buhay na nagtatrabaho abroad. Correct. Ang masaklap dyan, pag hindi dumadating yung pinadala on time. Ay, oo, talaga namang, nako, maaring kung ano yung isipin nila, di ba? Na maaring napunta na sa iba, o kaya baka hindi na dumating sa kanila. Yun yung mga karaniwang pag-aalala Naku, alam mo, marami na tayong mga kaso at saka reklamo na natatanggap tungkol dito at ginagawa natin ang paraan. Pero talaga naman yung iba nating mga yung negosyante, hindi mo talaga ma-spelling ang nila no? Kausapin nga natin yung ating Director in Charge ng DTI, Philippine Shippers Bureau. Walang iba kundi si Director Vic Mario Dimagiba. Good morning, Director Vic. Yeah, good morning. Thank you for your time. Yeah, good morning. Yeah, good morning po sa inyo at sa mga nakikinig natin. Kamusta ba yung ating OIC ng Consumer Welfare Group? Naku, salamat naman. Salamat naman sa dagdag trabaho. Ikaw talaga. Anong gusto mo? May trabaho ka na nga may sweldo pa. Mas maganda yun kasi sa walang trabaho. Mahirap wala trabaho. Correct, di ba? Yan. So, ngayon naman, isa mong trabaho, itong mga balikbayan boxes. Kamusta na ba yung mga reklamong natanggap natin dun sa non-delivery, misdelivery, mga ganon? Lalo na ngayon, Pasko na naman. Okay, so ganito, no? Since we started tightening yung ating monitoring at enforcement a year ago, bumababa na ang mga complaints ng undelivered balikbayan boxes, no? Good! Kasi mahigit 50 na rin ng aming na issuean ng formal charges, na desisyonan na at pinatigil na yung mga hindi accredited, ano? At yung naman mga gusto talagang magnegosyo na walang lisensya, they went through the process at accredited na sila. Pero hindi tayo titigil dyan sa magandang performance na yan, ano? Tuloy-tuloy pa rin ang ating programa. In fact, Thelma, gusto ko nga ibalita na kami nakipagpirmahan ng isang Memorandum of Understanding sa Association of International Shipping Lines. Ito yung mga kumpanya na nagdadala ng mga containers na puno-puno ng balikbayan boxes papunta dito sa atin, no? Ang aming MOU ay nagsasaad na bago tatanggap ang isang shipping line abroad ng mga containers na puno ng balikbayan boxes, tatanungin nila yung mga shipper kung ito bang pupuntahang ahente o forwarder sa Pilipinas ay accredited ng DTI. At kailangan ilagay nila sa shipping document yung accreditation number. Okay. Kasi they can access our website sa DTI, makikita nila dyan ang listahan ng lahat ng accredited domestic freight forwarder. At the moment, I can easily say na we have almost more than 2,000 accredited domestic. 2,000? All over the Philippines na yan. Dahil ang ating license, Thelma, is by city, no? Kung license ka lang NCR, kailangan magpa-license ka din kung meron ka pang branch sa Cebu o sa Davao. Yes. My question, Director Vic, is this only for outbound? Kasi ang ating worry, yung abroad, di ba? Oo, yung papunta sa atin. Yung inbound boxes, yun ang mga nawawala Yun ang mga, hindi actually nawawala Ano? Kasi kinaragayan sa isang barko. Lahat naman ng barko dadating ng Pilipinas, no? Ang nangyayari, yung
Pagdating dito sa Pilipinas, yung freight forwarder, mga ngatwiran na hindi niya natanggap yung portion ng fee para babayaran niya yung customs duty, warehousing fee, etc., no? So, i-claim niya yan. Yun nga yung mga fly-by-night. Yun yung hinigpitan natin na almost a year na, no? Sinimulan namin niya October 2012. Okay. So, itong listahan ngayon, listahan ng accredited freight forwarders or shipping o ano? Accredited domestic freight forwarder. Okay. Yan po. At pangalawa, bukod dun sa ating MOU sa shipping lines, meron din kaming advocacy, no? Pupunta kami sa 4 na cities, no, abroad. Maraming mga Pilipinos at active ang mga organization ng mga Filipino Association. And we will inform them, no? Bibigyan namin sila ng information kung paano mag-iingat ang mga Pilipino sa pagpapadala ng buying boxes dito sa Pilipinas. Itong buwan ng October, towards the end of the month, na-approve na ni Secretary yung travel, no? May pupunta ng Dubai at saka Riyadh. Kasi yan ang na-identify namin, no? Dubai and UAE, no? Yan ang 2 cities na maraming nagpapadala dito. Tapos dito naman sa ASEAN, Singapore and Hong Kong. Uy, sama kami dyan. Ngayon, ating mga engineers sa Philippine Shippers Bureau, sila ang nakikipag-ugnayan na sa ating mga foreign trade attaché para sa ganun magkaroon tayo ng magandang stakeholders forum, yan ang tawag namin dyan, no? Sa ganun, makita nila na seryoso talaga tayo, hindi naman puro huli-huli dito. And inform them para maiwasan na hindi sila maggoyo dito pagdating sa Pilipinas. Ang nangyayari kasi niyan, yung mga nanggogoyo, bayad ka na kaya nga pag sinabing door-to-door, binayaran na nung pamilya natin abroad yung lahat ng gagastahin para madala sa door mo Kaya door, from one door to another door. Pagdating dito, ang mga kalokohan ng mga fly-by-night, ibebenta uli sa'yo, babayad ka na naman ng pambayad mo para ma-deliver sa'yo yung box mo. Yun yung ating pinupulis almost a year ago already. Director Vic, ilan po ba mga fly-by-night na mga forwarders yung inyong natugis o natuklasan? Base po sa nag-complain sa amin over a year ago, siguro po naka 50 to 60 na po kami. 50 to 60? Ang dami? Madami po. Magugulat po. In fact, yan po every week, meron kaming listahan na ilalagay sa aming website. Noong una, pina-publish muna namin sa dyaryo. Ngayon nasa website na every week po, ina-update namin at pinadadala namin ang ating mga konsulado abroad, ang ating mga foreign trade officers abroad, na sa ganun ma-disseminate din nila sa mga Filipino community na mag-ingat dun sa mga nakalista doon. Kasi ang nilista namin doon, hindi lamang yung mga illegal sa Pilipinas, pati na yung kapartner nila abroad nandoon din. Kapag nag-complain ang isang pamilya dito, pareho yung nagpadala at saka yung dinalan dito kasama sa listahan yun. Paano po nila malalaman kung accredited ng DTI yung kanilang padadalan? Yun po, kailangan po nakalagay o nakasaad doon yung number ng accreditation ng DTI na binigay, no? At madali naman po i-double check yan kapag inilagay yung numero dyan, computer lang, internet, malalaman na po yan. Pwede din tumawag sa call center ng DTI kasi sila po meron na rin itong mga information na to readily available to them. At ang number ay? Ang number po ay 751-3330. Ayun. Wala ako ng konti, partner. Director Vic, papalapit ang 2015, itong ASEAN Economic Community. Yes. So, paano tayo nagpe-prepare dito sa consumer protection? Dagsa ang mga sigurado mga imported. Alam niyo po, nagkaroon na po kami ng meron na kaming ASEAN Consumer Protection Agency website, no? Nandiyan na po nakalista ang 10 ahensya ng gobyerno na pwedeng idulog ang mga consumer complaints, no? Kung ikaw bisita sa Pilipinas o bisita ka sa Thailand, Singapore, nakasanad po diyan. Pangalawa po, kami po ay magkakaroon ng aming tinatawag na model, ASEAN model on how to address consumer complaint. Pinag-usapan na po yan, meron na pong consultant na napili at
before 2015, nag-commit po ang ASEAN governments na yan po may implement. Pangatlo po, lahat ng bansa sa ASEAN ay magkakaroon na ng kanilang consumer protection law. Sa ngayon po, 2 bansa na lang ang wala pa. Pero pinag-usapan na sa parliament nila. Ito yung bansang Cambodia at Myanmar. All the others, meron na po. Maganda pong exchange ng information sa 10 bansa. Very active po tayo dito. At sa April 2014, next year, ang Pilipinas po ang mag-host ng 9th meeting ng Committee on Consumer Protection dito sa ating bansa. Wow! So, kailangan paghandaan na natin yan, Director Vic. Paghandaan na natin yan, yes. Very well. Okay, good. At talaga namang ramdam na ramdam ngayon ang Consumer Welfare Group. Oo. At saka, Director Telma, doon sa mga kababayan natin. Yan ang one word na utos sa amin ng Secretary of Trade and Industry, dapat maramdaman ng mamimili ang aming ginagawa. Marami pa tayong gagawin as we go near the holiday season. Maybe siguro pwede mo kung dalas-dalasan ma-interview para ma-update kita sa mga programang gagawin natin for November, October and November. Okay, partner, meron ka pang tanong? Yes, Director Telma and Director Dimagi ba, yung pong isinasaad sa kasunduan between DTI Philippine Shippers Bureau at ng Association of International Shipping Lines, ano-ano po para sa kapatiran ng mga nakikinig sa atin? Yung pong pagpapadala sa abroad, tatanungin na ng shipping line kung accredited yung forwarder dun sa abroad. Pangalawa, tatanungin din ng shipping line abroad, yan pang papadalan mong forwarder o agent dito sa Pilipinas, accredited din ang pamahalaan ng gobyerno. Dalawang tanong lang po yan. Kapag hindi po nagtanong, ang nagbigay ng sagot, pwede po nilang i-refuse, i-carry yung balikbayan box na yon. Yun po ang aming kasunduan. At dati po hindi ginagawa yan? Dati po hindi, kasi purely commercial. Alam niyo naman mga shipping lines. Tanggap lang ng tanggap. Tanggap lang po ng tanggap container. Pag napuno na isang container, load na yan. Sila po kasi naapektuhan. Kapag po ang container dumating sa Pilipinas at napunta sa isang fly-by-night freight forwarder, natetenga po yung buong container sa customs. Hindi kasi nailalabas yung laman, yung boxes. In one container, about 200 balikbayan boxes, no? Kapag po hindi na ilabas ang boxes, yung container na dead weight dito sa Pilipinas, ano po yan hindi pabor sa shipping line. Kasi kailangan po ang container, ikot po ng ikot yun. Dapat lalagyan mo ng cargo yun kung nakatenga lang sa customs, hindi rin po maigi para sa mga shipping lines yun. Kaya sila po nakita nila yung practical na kasunduan, pinag-usapan po namin yan at yan po pinag-usapan sa board directors at international shipping lines. Hindi po mahirap mapa-agree ang mga yan dahil mga dayuhan yan Sa kanila baka ano ba to, red tape ba ito, bureaucracy ba to, etc. Pero nakita nila yung commercial advantage sa kanila So mapapabilis yung turnaround ng mga containers nila. Pagdating dito, kung legitimate ang mga forwarders, bayad lahat ng duties, labas. So, yung container, balik uli sa barko, palabas naman, maaaring kakargahan din dito ng mga bagong cargos. Okay. Sir Vic, ano po ba yung penalty dun sa mga mapatutunayan na may kasalanan sa pagpapadala o kapag meron kapalpakan sa pagpapadala ng balikbayan boxes? Paano po yan? Pakiulit ba? Ano po yung parusa doon sa... Ang multa po, pinakamababa, 50,000. Kagad. One-time multa. Pagkatapos, ito po pala, may mga nahuli kami na talagang ang daming po nag-complain. Kami po ay nag-file na ng kasong kriminal. At ito po ay nakapending ngayon sa iba-ibang fiscals dito po sa National Capital Region. Kami po himingi ng tulong sa Department of Justice. Pinag-aralan po nila kung itong mga panloloko nito isang uri ng estafa. At lumusot naman po ang kanilang pag-aaral. Kaya ngayon po, meron po kami mga nakapending. Meron po kasi mga nag-complain, nag-affidavit sila. Talagang gusto nilang maparusahan yung mga ng loko sa kanila. So meron din po kami mga criminal cases dito na naiain dito sa National Capital Region. Ayun, meron na palang nakasuhan dito. Meron po, criminal din po, hindi lang administrative fine ng 50,000.
Meron po sila mga kaso ngayon. Ayan. Oo, kaya wag sila loloko-loko ha. Abogado tong kausap nila ha. Thank you, Director Vic. Yeah, thank you. Good morning. Have a nice weekend. Thank you, sir. Salamat na lang at inaksyonan kagad ng DTI, Director Telma, di ba? Oo naman. Kasi, alam mo, ang laking negosyo nito. Itong mga balikbayan boxes na to. Oo, at saka dapat mabigyan talaga sila ng leksyon para madala. Kasi ang iniisip ng iba, wala namang nakukulong. Wala nangyayari. Wala nangyayari sa mga reklamo. Kapag nagreklamo ka, makukulong ba yung mga inireklamo mo? Ayan, meron na palang nasample ng DTI. Meron. Okay, meron ba tayong 7 minutes na nalalabi para sa programang ito? Bago mag-alas 9 ng umaga, magbabalik po kami pagkatapos lamang ng ilang paalala. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. Alam niyo ba ang matandang kasabihan na kung ang kayamanan ay naglalaho na parang bula, ang karunungan ay tataglayin mo hanggang sa iyong pagtanda. Hindi natin ipagpapaliban ang mga pangangailangan ng ating mga estudyante. Kaya't sisikapin nating punan ang kakulangan sa ating mga silid-aralan. Dekalidad na edukasyon, kabilang ang edukasyong bokasyonal para makapaghanap ng marangal na trabaho ang hindi makapagkolehiyo. Si Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Mga kaibigan, buuin mo ang inyong araw. Kapiling ang makabuluhang pagbabalita. Ugaliing tumutok sa Radyo ng Bayan, 738 kHz. Ito po si Josa Vergara, galing sa Universidad de Manila. Makinig at makibalita dahil dito sa Radyo ng Bayan, konektado ka. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Okay, balik tayo. And Director Telma, di ba merong magandang balita na nangyayari ngayon sapagkat ang Pilipinas pwede na makautang sa ibang bansa sa mababang interes? Siyempre, resulta yan ng ating pagkakakuha ng pinakamimidhi natin na Moody's rating. Yes. Oo, yan ay pinakahuli. Pang-apat na ba yan? Pang-apat na yata, di ba? Ito no? Oo, yun. So, kailangan ay magsaya tayo. Pero sana naman, hindi lang yung mga malalaking negosyante ang makautang. Pati yung mga maliliit na negosyante, dapat ma-include din sila. Oo, access ang kailangan ng ating maliliit na negosyante. Kasi yung malalaki, marami na silang pera, marami na silang koneksyon. So ito pa, nadagdagan pa sila ng oportunidad dahil nga makakautang na sila ngayon at very good rates, di ba? Dahil ang Pilipinas ay nabigyan ng magandang rating. Maganda kung umutang tayo tapos mapalago ng maayos yung, kumbaga yung return of investment, kung mag-invest man tayo kung saan, doon sa pamamagitan ng perang ating inutang, magiging successful, di ba? At mabunga. Kasi yung sinasabi naman ng iba, Director Telma, halimbawa sa negosyo, kapag inumpisan mo daw ng utang, parang mamalasing ka eh. Yun yung pananaw naman ng iba doon. Eh, paano kung wala kang pampuhunan? Kailangan mo talagang umutang. Or, kailangan mag-ipon ka muna bago ka mag-umpisa ng negosyo. Correct. Para maiwasan. Oy, bago ko makakalimutan, partner, yung isa sa ating suking subaybay sa programa, all the way sa Agoo, La Union, si Miss Brenda Damondon Mamuyak. Good morning, Ading. Naimbag ng aldaw ka na kayo amin. Yan. Happy listening po sa inyo dyan.
At yung mga friends natin dyan, sila Glenn, sila Charity. Di ba? Okay. So, ano pa yung pag-uusapan natin? Meron pa ba tayong kakausapin sa huling bahagi na ito? Wala na yata, ano? Wala na tayong panahon. Wala na. Pero bago tayo magwakas ng tuluyan, ano-ano ba yung mga dapat nating abangan na mga events sa month of October, Director Telma? Of course, dahil ngayon ay Consumer Month, lahat ng ating mga aktibidades ay may kaugnayan sa consumer awareness at empowerment. Unahin ko na, October 4, that's today, may nagaganap ngayon sa Dumaguete City, DTI Region 7 Consumer Empowerment Seminar. Tapos, katatapos, ngayon ding araw na ito pala, Shared Service Facility launch para sa Abaca Fiber Processing, dyan naman sa Balamban, Cebu. And then, meron din tayong SSF launch, dyan din sa Cavite. Ito naman yung para sa mga eco bag making. So, nakakuha sila ng cutting and pressing machine mula sa DTI. Ayan. Oh, may oras pa ba? Okay, 2 minutes na lang bago mag-alas 9. October 8, Bagwis Seal of Excellence Awarding. DTI Laguna, Santa Rosa City. At syempre, ito yung, alam mo yung Bagwis partner, binibigyan natin ng recognition yung mga establishmento o negosyo that practice responsible business. Kaya naman yung ating mga consumers ay tuwang-tuwa sa kanila. Ayan, okay. So, sana ipagpatuloy yan para marami yung ma-inspire. Diba? Of course. Sa pag-negosyo. At tayo ay inspired dahil weekend na. Yes. Pwede na magpahinga ng 2 araw. So, partner, until paalam next na tayo. week. And, ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. Muli po nagsasabi, do good, be felt, make a difference. Have a nice weekend, partner. Have a nice weekend too, Director Telma. Ako po naman si Tess Ramirez na nagpapasalamat sa inyong ginawang pagsubaybay dito sa programa Ang Tipo Kong Negosyo. And of course, thank you sa aming mga nakatuwang sa technical side. Andiyan sina Engineer Rita De Los Santos, Reneng Itable, and kay Engineer Jet Canco. Maraming salamat din kay Engineer June Palada ng DWBR. And sa aming katuwang na si Miss Marela Jem Castro and Marjorie Pohas. Maraming salamat. Have a nice weekend mga kaibigan. Oras sa hudyat, 9:00 ng umaga.